Magandang umaga mga bata. Ang ating asignatura ngayong linggo ay Filipino. Ating tatalakayin ang aralin 3 at 5. Okay, sa aralin na ito, meron tayong tatlong kategorya. Okay, 3 category. Okay, so, una, pagbasa. Okay, basahin natin ang kwento tungkol sa payong inay. Pangalawa, gramatika. Ito ay uri ng pangalan at kasarian ng pangalan. Okay, next, pagpapahalaga or value. Okay, after knowing that kwento, okay, so meron tayong pagpapahalaga ay ang pagsunod sa magulang. Okay, so ano ba ang ginagawa ninyo sa inyong gamit? Okay, kagamitan pagkatapos ninyong gamitin. Ano ba nahipuson? Masasabi mo bang ikaw ay isang masipag na bata? Okay. So ngayon ay alamin natin sa kwento kung anong uri ng bata si Nilo. Okay, let us open our book on page 32. Okay, katig na aklat, pahina 32. Okay, basahin natin ang kwento at alamin kung anong uri ng bata si Nilo. Okay, are you ready? Okay, makinig ng maigi. Okay, halos isang linggo nang palaging magulo at makalat ang kwarto ni Nilo. Nakakalat sa ibabaw ng kama ang unan, kumot at tuwalya na di man lamang tiniklo. Ang mga aklat, lapis at kwaderno ay nagkalat din sa mesa. So magandang umaga po, inay, sabi ni Nilo. Magandang umaga rin sa iyo, sagot ng ina. Nilo, mag-field trip ka nga sa mga kwarto sa bahay? Ang naiinis na sabi ni Aling Celia. Baka sakaling may mapulot ka namang mabuti gaya sa mga field trip na ginagawa sa paaralan. Hindi umimik si Nilo. Alam niyang galit ang kanyang nanay. Palibhasay oras na ng agahan kaya't ipinagpaliban muna ni Aling Celia ang ipinagagawa sa anak. Ang sarap po ng ulam, sabi ni Nilo. Nilo, may nalimutan ka ba? Tanong ni Aling Celia. Nagtitigan ang mag-ina. Unti-unting naaalala ni Nilo ang sabi ng doktor. Walang karning baboy at bagoong. Ang batang marunong magpigil sa sarili ay mapabubuti. Sorry po, inay, ang malumanay na sagot ni Nilo. May pagkukulang na po ako at may pagmamalabis pa. Huwag kang humingi ng paumanhin sa akin, Nilo. Madalas ko siyang naririnig. Ang pinakamabuti mong gawin ay dapat at iwasan ang di dapat. Makatutulong iyan sa iyo upang magkaroon ka ng disiplina sa buhay. Pangaral ng kanyang ina. Okay, ngayong alam na natin ang tungkol sa kwentong binasa, sino-sino ngayong tauhan na nasa kwento? Si Nilo at si Aling Celia, di ba? So anong uri ng bata si Nilo? Siya ay isang masipag? Siya ay isang masunurin? Okay. So ngayon ay tatalakayin natin sagutin natin ang mga tanong. Okay, nasa ibaba. Okay. Sagutin ang mga tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Okay, una, ano ang ipinagagawa ni Aling Celia kay Nilo? Pangalawa, bakit ito pinagagawa sa kanya? Pangatlo, bakit humingi ng paumanhin si Nilo sa kanyang ina? Number 4, ano ang payo ni Aling Celia kay Nilo? Number 5,
Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari kay Nilo kung hindi niya susundin ang payo ng kanyang ina? Okay, alam niyo ba na ang pagsunod ng payo or pagsunod sa payo ng ating mga magulang ay gawain ng isang mabuting anak na may disiplina sa sarili? Okay, nararapat lang na makinig tayo sa mga pangaral ng ating mga magulang. Dahil sila ang mas nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa atin, right? Kung mingon ang mama mag-study, mag-write, o mag-read, so we must follow them because that is for our own good. Okay? Ang pagsunod sa payo ng magulang ay dapat nating sundin. Ngayon ay lilangin natin ang pagsasanay 1. Okay, isulat sa patlang ang tama kung sumasang-ayon ka sa pahayag at mali kung hindi. Number 1. Ang payo o bilin ng magulang ay nagsisilbing gabay o paalala sa anak. Number 2. Ang pagsunod sa payo ng magulang ay tanda ng paggalang sa kanila. Kung mahal mo ang iyong magulang, hindi mo dapat sundin ang payo nila. Number 4. Ang isang batang katulad mo na sumusunod sa payo ng magulang ay lalaking may disiplina sa sarili. Number 5. Ang pangaral ng iyong magulang ay hindi mo kailangan dahil ikaw ay isang mabait at mabuting anak. Okay. Okay, so ngayon, sulat lang natin ang tama at mali sa patlang. Okay? Ngayon ay dadako tayo sa gramatika. Okay, mga uri ng pangalan. Okay, natatandaan ba natin ang aralin natin noong nakaraang linggo tungkol sa pangalan? Okay, so ano nga ba yung pangalan? Okay, ang pangalan ay tawag sa mga ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Okay, pag-aralan natin ang nasa larawan. Okay. Letter A. Okay. Ito ay isang guro, right? Okay. Marami namang mga guro, di ba? So, ito ay si Binibining Cruz. Okay. So, next, letter B. Ito ay isang aso. Okay. Ang pangalan naman niya ay si Brownie. Letter C. Okay, we have here sapatos. Okay, ang brand ng sapatos ay Adidas. Next, bulkan. Okay, ito ay isang bulkan sa Luzon area, that is Mayon Volcano, yung tourist spot, di ba? Okay, so we also have pagdiriwang, or ang pagdiriwang na ito ay ang bagong taon. Okay? So, napapansin nyo ba? Wait. Okay, napapansin nyo ba na merong dalawang pangalan, right? Sapatos, Adidas, aso, Brownie, pagdiriwang, bagong taon, bulkan, Mayon Volcano, guro, Binibining Cruz. So, ano kaya ang dalawang pangalan na yan? Okay, ano kayang ibig sabihin yan? Okay, let us discuss about that one. Okay, meron tayong dalawang uri ng pangalan. Okay, so, tulad kanina, dalawang uri, di ba? Dalawang pangalan ang nakalagay doon. Una, pangalang pambalana. Okay, unsa man kaning pambalana? Okay, ito ay tumutukoy sa karaniwang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. So, meaning to say, kanang general name niya ba? Kanang ihang tawag jud niya. So, ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Okay, halimbawa. Okay, aso, cellphone, lungsod, aktor, pangulo, gatas, ayan, sapatos, lapis, shampoo, okay, lulo. Okay, ang mga pangalan na nasa kahon ay mga karaniwang ngalan ng
tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Kanang general name niya ba? Kanang mo iyang name, karaniwang name. Okay. Napapansin ninyo ba na nagsisimula ito sa maliit na titik? Okay, so that is pambalana. So in general name, kanang common niyang pangalan. So aso, daghan man kayong aso, di ba? Nay aso sa amuan, nay aso sa inyuha, sa inyong friends, sa inyong cousin, daghan. So wala ta kahibaw unsay ihang name. Cellphone. Kadaghang cellphone sa world, di ba? Nay Samsung, nay daghang klase, Nokia, Cherry. So wata kahibaw unsa? Lungsod. Unsa nga lungsod man? So murag dili bitaw siya specific. So actor, daghan kayong actor, si Coco Martin, ayan. Pangulo. Kinsa nga pangulo man? Gatas. O there are so many milk. Okay, kanang beer brand, sa uban. Nestogen. Ayan. So sapatos. Unsa may brand sa inyong sapatos? Daghan kayong brand sa sapatos. Lapis. Unsang klase sa lapis man? Unsay brand niya? Mongol. Unsa man siya? Okay. Shampoo. Di ba dili kanang kuan jud iyang name, dili specific. Lolo, daghan kayong lolo, nay lolo nahon, nay lolo nimo. Kinsa nga lolo? So we never know. That is pambalana. So wa gani kakahibaw kinsay kuan, that is pambalana. Okay? Ug tanawa ang kanang letter og nag-start ba siya sa small, that is pambalana. Okay? So another uri ng pangalan ay ang pangalang pantangi. Okay, saan naman po ng pantangi? Okay, ito ay tumutukoy sa tiyak. Okay, tiyak. Take note ha, tiyak ng ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Okay, nagsisimula ito sa malaking titik. Okay, take note. Kung naatoy karaniwan, katong ganiha, naapod siya tiyak. So, example. Okay, Lolo Peter. O, nana siya ngan. O, kinsa nga lolo? Lolo Peter. Okay. Brownie. Okay nga, halimbawa ng pangalan ng aso. Okay. Brownie. Samsung. Okay, brand ng cellphone. Manila. Okay, city or lungsod. Okay, Pangulong Duterte. Okay, yan. Sinong Pangulo? Si Pangulong Duterte. Ayan, meron na siyang tiyak na pangalan. Okay, Rubin Padilla. Ito ay isang actor. Okay, beer brand. Okay, brand ng gatas. Adidas. Ito ay isang brand ng sapatos. Mongol. Ayan. Ito ay isang brand ng lapis. Okay, Sunsilk. Okay, I know that you heard that one already. Kanang Sunsilk. Ito ay isang shampoo or mga conditioner. Nga na. Tingnan nyo yung kanang titik. Ito ay nagsisimula sa malaki. So, take note, og maliit, sa ganito, pambalana, og wala siya specific name. Og nag-start gani og big letter, that is pantangi. Okay, nag-specify dun siya. May tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Okay, we also have an example on page 38 on your book. Naidaghan dito nga example. Okay. So let us have our example here. Okay, halimbawa. Okay, sa larawan na ito, okay, sino ba ito? Ito isang bayani or hero. Okay. Kilala niyo ba kung sinong bayani na ito? Ito ay si Dr. Jose Rizal. Okay, take note. Ang bayani, di ba, nag-start og small. Ang Jose Rizal, nag-start og big letter. Okay, asa man kaha nila anha ang pambalana? Ang pantangi. Okay, so we know already. So, ma-identify na nato og asa si pambalana og si pantangi. Okay, another example, we have Lolo. Okay, so sino si Lolo? Si Lolo Peter. Okay, cellphone, Samsung, shampoo, Sunsilk, okay, pusa, Kitty. O aso si Spotty. Okay, mall.
Island City Mall. Okay, daghan kayong mall sa Bohol, no? BQ Mall, Alturas Mall, sa Payuban, Island City Mall. Daghan kayo. Okay, next picture we have airport. Okay, so we have an airport in Bohol, right? So kanang bag-o na malocate siya sa Panglao International Airport. I don't know the real name. Panglao International Airport. So next we have pagdiriwang. So mga celebration. Unsa mga celebration na? Okay, that is kanang nay magbuto-buto sa mana? Bagong taon or New Year. Okay? So marami tayong halimbawa dito sa aklat. Okay, you can also refer here on your book. Okay, tandaan na mayroong dalawang uri ang pangalan. Una ay ang pambalana. Sa ito, general name or karaniwang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. At ito ay nagsisimula sa maliit na titik or small letter. Next, pantangi. So, ito ay nagsisimula sa malaking titik. Okay? Alright, so next, let us go to activity or gawin at sagutin on pahina 40. Okay, let us open our book on page 40. Gawin natin pagsasanay 1. Basahin ang mga pangalan sa ibaba. Okay, wait. Ayan. At isulat sa patang kung ito ay pambalana o pantangi. Number 1, Camarines Sur. Okay. Pusa, Andres Bonifacio, Bata, Bayani, Mongol, Orly, Lalawigan, kanang Lalawigan Province. Muning, Lapis. Okay, di ba naman to timailhan ug unsa ng pambalana ug pantangi? Tan-aw na nimo makahibaw na mo unsa na siya nga klase or uri ng pangalan. Letter ay pagsasanay 2. Isulat sapat lang ang PB kung pambalana at PT kung pantangi ang mga pangalan sa ibaba. Okay, so ang imong i-write is PB kung pambalana at PT kung pantangi. So, number 1, manggagamot. Attorney Tingson. Bayan, ballpen, aso, unsa man siya, NCAA, Bayawak, Pilipinas, Kaarawan, Toyota. Okay. Ang ating sasagutin, ang ating gawin lang ay ang pagsasanay 1 at pagsasanay 2. Okay? Take note ha, pagsasanay 1 at pagsasanay 2 lamang ang sagutan. Okay, ngayon ay dadako na naman tayo sa another grammatica. Okay. So, that is all about kasarian ng pangalan. So, kasarian. So, unsa may pasabot og kasarian? In English, that is what we call gender. Unsa man ka? Laki ba ka? Bai? Okay. Bakla, tomboy. Ayan. So, mao to yung mga gender. Kung naay gender sa tao, nakoy gender ang pangalan. Okay? So, ating pag-aralan ang sumusunod. Okay. So, in letter A, okay, sa kahon A, basahin natin. Tatay, kuya, tito, lolo. Okay. Letter B, nanay, ate, tita, at lola. Letter C, we have sapatos, aklat, mesa, computer. Okay. Sa letter D naman, kaibigan, pinsan, kalaro, kapitbahay. Okay. So, ano ang napapasin ninyo sa bawat kahon? Okay. For letter A, ito ay ang mga pangalan ay panay pangalan na tumutukoy sa lalaki. Okay, tatay, kuya, tito, lolo. Meron bang babae dyan? Okay, wala, di ba? Panay pangalan ng lalaki. Okay, sa letter B naman ay pangalan na tumutukoy sa
pambabae. Diba? Nanay, ate, tita, lola, sila ay tumutukoy sa pangalan ng babae. How about letter C? Itong sapatos, aklat, mesa, computer, ano kayang kasarian nila? Wala, di ba? Sapatos, kung sa mana, babae, lalaki? Wala. So, that is walang kasarian. Okay. So, letter D naman, okay yan, kaibigan, pinsan, kalaro, kapitbahay. O, matutukoy mo ba kung lalaki siya or babae? No. We cannot identify their kasarian or gender. Okay. So, ang tawag natin dito ay di tiyak. Okay. Tunghayan natin ang 4 na kasarian ng pangalan. Okay. So, meron tayong 4 na kasarian ng pangalan. Una ay panlalaki or for boys. Okay, tingnan nyo yung larawan. Ito ay isang lalaki. Okay. Halimbawa ng pangalan na panlalaki ay ang mga sumusunod. Prinsipe, Ginoo, ayan, tindero, aktor, barbero. So, at marami pang iba. Okay. So, yun ay mga pangalan na tumutukoy sa panlalaki. Another kasarian ng pangalan ay ang pambabae. Okay, look at the picture. That is a girl, right? Okay. Mga halimbawa ng pangalan ng pambabae ay ang mga sumusunod. Okay, prinsesa, ginang, binibini, ayan, aktres, at tindera. At marami pang iba. Okay. So, you can also refer the examples on your book on page 65. Pangatlong kasarian ng pangalan ay ang di tiyak. As what I have said a while ago, katong di tiyak. Okay, so I have here di tiyak, babae ba or lalaki. So, wala takahibawo. So, yun ang di tiyak. Hindi natin alam kung ano ang kanyang kasarian. Halimbawa ay ang magulang, di ba? Mga magulang natin. So, dalawa yan, di ba? Mga magulang natin. Si nanay at si tatay. So, we don't know kung sino sa kanila. So, that is di tiyak. Kaibigan. Okay, our friends. Okay, mag-aaral. Okay, atong classmates. So, how about anak? So, kani nga mga salita ay hindi natin alam kung ano ang kanilang kasarian. So, tinatawag natin silang di tiyak. Sa ganito, panlalaki for boys, pambabae for girls, di tiyak either boy or girl. Okay. Next na kasarian ng pangalan ay ang tinatawag nating walang kasarian. Okay. As what I have said a while ago, katong mga sapatos, aklat, kanang mga butang, things, mga bagay. So, iyon ang mga halimbawa ng walang kasarian. Okay. So, halimbawa, okay, salamin, damit, electric fan, kotse, bag. Mga bagay na makikita natin sa ating paligid. Yun ang mga halimbawa ng kasariang walang kasarian. Okay, walang kasarian, no gender. Okay, so ano yung 4 na kasarian ng pangalan? Panlalaki, pambabae, di tiyak, at walang kasarian. Okay? So, meron akong mga halimbawa dito. Yan. Tukuyin ang kasarian ng bawat larawan sa ibaba. Okay, this one. Ano kaya ito? Ito ay isang prinsipe. Okay. Ito ay panlalaki. Yan. Panlalaki or PL. Next. Ito ay tumutukoy sa pangalan ng pambabae or PB. How about this one? Kani, ito ay isang ibon. Okay, ibon na lumilipad. Ayan, ibon. So, hindi natin alam. So, di tiyak. Okay, either girl or boy. Ano kaya ang kasarian ng isang ibon? Di natin alam. Next, kabayo. Okay, di rin natin alam. Di tiyak. Next, ang isang halaman or flower. Okay, ito ay isang walang kasarian.
Okay, so ito ay isang tao. Okay, alam na natin na ito ay isang bayani, ito ay panlalaki. Next, kotse. Tiya ay walang kasarian. Okay? So, remember that we have 4 na kasarian ng pangalan. Una ay panlalaki. Okay? Next, pambabae. Di tiyak at walang kasarian. Okay? Di tiyak. Takaybaw unsa siya, girl or boy ba? Okay. Walang kasarian. Wala siya'y gender. O dili siya panlalaki, di po siya pambabae. O di po siya di tiyak. Okay? So, let us go to gawin at sagutin natin. On page 66 on your book. Pagsasanay 1. Isulat sapat lang ang PL kung panlalaki, PB kung pambabae, DT kung di tiyak, at WK kung walang kasarian ang pangalang nakalarawan sa ibaba. Pagsasanay 2. Isulat sa tamang hanay ang mga pangalan sa kahon. Okay, basahin natin ang nasa kahon. Actress, Kalabaw, Gunting, Carmen, Barbero, Raymond, Modista, Pusa, Bag, at Mang Tony. Okay, so alin kaya sa pangalan na nasa kahon ang panlalaki, ang pambabae, ang di tiyak, at ang walang kasarian? Okay? You're going to write the words. Okay, next, pagsasanay 3. Okay, bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat sa lang ang PL kung ito ay panlalaki, kung pambabae naman ay PB, at DT kung di tiyak, at WK kung walang kasarian. Okay, all you have to do is to identify the pangalan. Tingnan muna natin kung alin dito ang pangalan. Number 1. Papasok na si Ken. Okay, alin dito ang pangalan? Papasok na si Ken. Okay, I think Ken ang pangalan dito. Number 2, dala niya ang kanyang bag. Okay, bag. Number 3, hinabol siya ng aso nila. Okay, remember, ang pangalan ay tawag sa ngalan ng tao, hayop, lugar, at pangyayari. So, mo na itiman-an nato ha, kanang upat. Okay? Tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. I mean, 5. Okay. So, mora na itimailhan nimo, mangita ra kanila asa ang tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari anang sentence, then isulat sapat lang kung ano ang kasarian ng pangalan. Okay? Number 2, dala niya ang kanyang bag. Number 3, hinabol siya ng aso nila. Number 4, sinamahan siya ng kanyang ama. Next, number 5. May nakita silang isang ibong lumipad. Number 6, sumabay ang nanay sa kanila. Number 7, sa kotse sila sumakay. Number 8, dadaanan nila ang kaklase niya. Number 9, isang pulubi ang lumapit sa kanila. Number 10, marami nang mag-aaral ang pumasok. Okay, so we're going to, bilugan ang pangalan. Pangalawa ay isulat sapat lang ang kasarian nito. Okay? So, I think we're done already to our lesson for this week. I hope you learned something today, and good luck to your activities. God bless, and have a great weekend. This is your teacher, Tere. God bless. Keep safe, everyone.